So yun mga pre, isang mapagpalang araw na naman sa inyong lahat. At syempre, welcome back dito sa channel ko. So yun mga pre, for today's video ay nagkataon na merong umorder sa atin ng 100 pieces na Dambu Ear Mosaic. Kaya susulitin natin ang panahon na makapagbigay ng tips sa inyo. So sa video na to, tuturuan ko kayo ng 3 tips kung paano mag-ship ng gapi na walang oxygen. So let's go! At ayun na nga mga pre, ay umuwi ako kanina sa bahay. Di ko na nabidyuhan kasi nagmamadali ako. Nalimutan ko yung cellphone ko. So ito na yung mga Dambu Ear Mosaic natin. So 50 pieces yan, pero may pasobra yan para sa ating kaibigan. So ito yung nakuha natin. Going to matured na to mga pre. So maganda na yung build ng kanilang katawan. At ito yung mga female ng ating Dambu Ear Mosaic. Medyo inferior size yung female natin. Kasi ewan ko ba, so comment down below lang kung totoo yung na-notice ko sa mga delta tail na gapi. Yung female ay talagang medyo mabagal lumaki, unlike sa half moon. So dito natin yan lalagay mga pre. So samahan nyo ako. Let's go! At yun na nga mga pre, acclimation times up. So nilagay ko na dito yung mga gapis natin na yan. So kitang kita na yung pagka mosaic ng kanilang buntot, tsaka yung parang snake skin sa katawan. So napakaganda. So ilalagay ko na muna sa aquarium. Let's go! So yun mga pre, tip number 1. So tignan nyo yung galawan ng ating mga gapis. So parang walang nangyari. So pinaka-importante mga pre, yung tinatawag nating acclimation. So ito yung pamamaraan kung saan ay pinapareho natin yung temperatura ng tubig na nasa plastic tsaka sa outer environment ng ating mga gapis. So yun mga pre, ito na yung mga female natin. So naka-acclimate na rin sila mga pre ng 15 minutes. So hahayaan ko muna sila sa tubig ng ating mahiwagang labador. Ayan, labador na naman ulit. So meron tayo dito mga pre, mga gapis. Meron tayo dito mga double tails. Ayan, may mga shubunkin tsaka koi tayo dyan mga pre. So ito, lalagay na natin. Let's go! So ayun mga pre, hahayaan ko muna sila sa state na to. So papa-adjust muna natin sila sa bagong parameter ng kanilang tubig. So dyan lang muna sila. So tandaan nyo mga pre, no feeding at all. So kailangan nilang magdumi, lumabas ng lahat ng nasa katawan nila para safe sila sa biyahe. So ayun mga pre, mamaya ay i-update ko kayo bago ako matulog. So yun mga pre, tip number 2. So kailangan nating panatilihin yung water quality. So magbababa ako ng tubig kahit ganito lang. So mga 20% lang. Kukunin natin lahat ng mga dumi sa kanilang tank. Kasi bukas magiging ammonia na yan sa tubig. So mapopulverize na yung mga dumi nila. So mahirap na yan i-maintain. So yun mga pre, nagsasiphon na ako. So dahan-dahan lang mga pre sa paggamit ng hose na to. Kasi pag pumasok yung gapi sa may dulo ng hose, tsaka medyo tagilid yung pasok niya, ay dead on arrival yan agad. So dapat marunong ka mag-control ng hose sa pagkuha ng mga dumi dito sa bed ng kanilang tank. So konting tubig lang yung kunin natin mga pre, at ibabalik natin yung nakuha nating tubig. So let's go. So yun mga pre, ito.
So, tandaan nyo mga pre, dapat stock water yung tubig na ginagamit nyo. At syempre, gradually yung pagpasok ng tubig natin. Ayan. So, tingnan nyo. Ang saya-saya nila kapag nakakaramdam sila ng bagong tubig. So, at least mga pre, buong gabi na natutulog tayo, maganda at fresh na fresh yung tubig nila. Para bukas ay kondisyon na kondisyon sila sa kung ano man yung gagawin natin sa kanila. Pwede nyo i-ship o ibenta. So at least, di ba, mas maganda na sa A1 condition yung mga gapis natin bago natin i-ship. So ayan, kung nakikita nyo. So dapat mga pre, dahan-dahan lang yung pagpapasok ng bagong tubig para maiwasan natin yung water shock sa ating mga alaga. So yun mga pre, another tip. So yung tip na to ay optional. So pwede nyo gamitin, pwede nyo hindi. So mga pre, sa side ko, pag nag-ship ako, lalo na sa mga gapis, so gumagamit ako ng tubig na may asin tsaka methylene blue. Ayan, napapansin ko kasi mga pre, kapag ganito yung state ng tubig na gagamitin nyo during shipping, ay naiiwasan mag-develop yung mga sakit sa isda, yung fungus, tsaka napoprotektahan natin yung mga isda natin, lalo na kapag crowded sila. At ayun na nga mga pre, good morning ulit. So magpapak na tayo ng ating mga gapis. May unang sandok na ako na nilagay dito sa mahiwagan nating labador. Ayan, yung mahiwagang blue na labador. So ito mga pre, yung plastic tawag dito, yung ice wrapper. So maglalagay lang ako dito mga pre ng kahit 10 pair pa. So kayang-kaya yan ng ating plastic. So lagi yung tandaan, tip number 3, kapag nag-ship kayo, 30% na tubig, 70% na hangin. So yun yung pinaka-importante mga pre. Meron tayong infused na hangin sa loob ng plastic natin, para kahit madili ng konti yung shipping natin, so okay na sila. So kung meron kayong medical oxygen, so mas maganda. So walang problema kahit crowded sila. Pero dito dapat i-limit natin. So ayan, yung ginagamit ko mga pre na pang-inflate ng plastic ay yung dual air pump natin. So doon ako kumukuha ng hangin na nilalagay ko sa ating plastic. Ayan. So minsan ginagamitan ko ng 40% na tubig, 70% yung hangin, minsan 30, 70, basta ganun lang na pamamaraan. So safe na safe yung isda natin dyan mga pre. So ayan mga pre, ibabalot ko muna sila at i-update ko na lang kayo mamaya. So ayan mga pre, ito na yung pangalawang sandok natin. Ayan. So mix to ng male at female na Dumbo Ear Mosaic. So ayan yung iba, napak ko na. So meron na tayong 40 pieces na naipak. So ito, ipapak na rin natin 10 pair per plastic. Yun, nabubulol ako mga pre. So yun mga pre, dapat last tip na kapag magpapak kayo ng ating mga gapis, so yung pinaka-importante, yung pinakagilid ng plastic ay malagyan nyo ng tape. Ayan, para iwas kayo casualty. Kasi kapag maraming plastic na nakapatong-patong sa loob ng karton, so posibleng maipit yung mga gapis natin. So dapat i-secure natin para safe. So kasi yung target natin during shipping ay zero casualty talaga para sa ating mga alaga. Yan, kaya i-ensure natin, pinaglalaanan natin ito ng oras. So ayun, sa mga kaibigan natin na nagpapaship, so wag masyadong mainitin yung ulo, wag masyadong mainip kapag nadidelay yung ship. Kasi kami na nagsiship sa inyo ay talagang sinisecure namin na maganda at saka safe talaga yung isda pagdating sa inyo, kaya pinaglalaanan namin yan ng oras. So ganun. So marami talaga na mga kaibigan natin na minsan inuuna yung init ng ulo, likramo, matagal pa ba, ano oras na ship. So ginagawa namin yung mga bagay na to para naman sa inyo. So dahil naglaan kayo ng pera nyo, so maglalaan din kami ng oras para ma-secure namin yung mga pinapadala namin sa inyo. So ayun na nga mga pre, tapos ko nang ipack lahat ng mga gapis natin.
So nagpadala tayo ng 115 pieces na Dambu Air Mosaic. Ayan. So ayun mga pre, punta na tayo dun sa may kalsada at abangan natin, hindi tatambangan aabangan lang natin yung bus. So dito sa amin sa Iloilo, yung bumabiyahe dito ay Series Liner. Ayan. So yung mga pre, update ko na lang kayo mamaya kapag may bus na. At yun na nga mga pre, meron ng bus na paparating. So ayan na. So ayun, ewan ko kung mabibidyohan ko mamaya. So tingnan natin. So ayun mga pre, ayaw magpa-video ng konduktor pero okay lang yan. So ayun na, na-ship na natin. So hanggang sa muli mga pre, maraming salamat. Bye-bye. Sorry, it's DJ.